Yo! What's up mga tol? Nandito na naman tayo sa bagong episode natin ng Team Tom! At ngayon, hinintay natin si Tita Carol. Kaya magkukwentuhan muna tayo uli. Itong topic na to ay papangalanan nating an OFW breaking down its barriers. Kasi lingid naman sa kaalaman yun, nung nag-vacation kami ng napaka-iksi sa Pilipinas at napakahirap mag-cope up. Nung pabalik ako, nagkaroon ako ng psychological dilemma sa isip ko. Paano yung katawan ko, primarily, hindi pa makapag-cope up doon sa system na naiwanan ko. Yun yung bagay na pinoproblema ko this past week. Na paano kung hindi ko magampanan yung mga bagay na nagagampanan ko noon, na which is na parang nagkaroon ako ng daga sa dibdib. At saka yung iba kasi tol, yung pag nagbakasyon ka sa atin, parang marirealize mo na masarap talaga mamuhay sa atin, na makikita mo yung pamilya mo na medyo relax, malayo sa kahit anong form ng stress. Siyempre masasabi mong may kaunti kang uwi-uwing ipon na maibabahagi mo sa pamilya mo. Yun yung mga contributing factors kung saan medyo magkakaroon ng konting kalso sa dibdib mo, kung saan malapit ka nang bumalik. Para sa akin bago to, na nagbakasyon ako ng isang buwan, which is wala naman akong kasing choice kasi yun lang yung annual leave na na-accumulate ko na sa loob ng isang taon, kaya kinakailangan namin bumalik agad. Yung pinakaunang na experience ko ng pagbalik ko rito, alam mo yun, yung pakiramdam tol na ihahatid ka na sa airport, na yung gabi, the night before, hindi pa yun tol. Yung the moment na sumakay ka sa aeroplano, wala pa rin yun. Mag-board ka, ihatid ka nila, wala pa yun. Para sa akin, ang pinakamasakit, yung sinampal ka ng reality, na nandoon ka na sa mismong aeroplano at nag-a-announce na ng PA yung pilot tsaka yung stewardess. The moment na sinampal ka ng realidad, na matagal mo na uling makikita yung pamilya mo, yun yung patuloy na sumasampal sa akin. Pag babalik ako sa pagtatrabaho kong bansa, whether magbabarko ako, nag-i-start na yung engine ba, tsaka parang paglipad, ganon. Whether nagbabarko ko, yun yung pinakamahirap para sa akin na pagkakataon. Hindi yung hinatid ako, kasi masaya pa yun yung maghiwa-hiwalay kayo. Pag nag-check-in ka naman sa baggage o sa airport, medyo busy ka kaya hindi mo ramdam, di ba? Yung mga ganong klaseng pagkakataon talagang very difficult para sa isang OFW, which is yun yung dapat i-break natin na barrier. Na ewan ko kung makaka-relate kayo tol. Comment nyo nga tol kung na-experience nyo rin to, kasi very attached ako sa trabaho ko. Para sa akin very addictive ako pagdating sa pagtatrabaho, at saka yung emotional, physical attachment ko sa trabaho, parang kino-consider ko na parang sa akin na yung pinagtatrabahuan ko, gano'n. Ewan ko kung mabuti o masama, pero para sa akin gano'n yung nararamdaman ko. Kaya parang nagkakaroon ako ng doubt sa sarili ko na yung performance ko ba nung umalis ako, mapupulfill ko pa kaya ngayong pabalik ako, tatanggapin pa kaya ako ng mga kasamahan ko na kagaya ng pagiging mainit na pagtanggap nila sa akin noon nung nag-uumpisa pa lamang kami lahat. Ngayon kahit papaano naman nakakapag-adjust na tayo sa ating trabaho, at unti-unti na tayong bumabalik sa dati nating system. At syempre kasama na yung physical aspects natin, na which is para sa akin na-realize ko, isang buwan lang akong bakasyon tol, pero ramdam na ramdam ko yung sakit sa paa, sa likod, kasi trabaho ko, di ba tol? Medyo physical yung trabahong pinasukan ko, na which is yung pagiging chef nga. Almost sabihin na nating minimum of 12 hours kaming nakatayo, nagmamadali, nag-iisip. Yan yung mga bagay na hindrance sa sa state of mind mo ba. Kung kinakailangan mo ng 150% na presence of mind habang nasa trabaho ka, kinakailangan mong gawin yun, which is hindi ko nagawa nitong nakarang linggo. Na very patient naman ang aming mga boss, kasi na-realize naman nila na talagang kababalik ko lang talaga. Ngayon hindi ko rin masasabing fully basag na yung pader na yun, pero nandoon tayo sa path na kahit sinisinsil lang natin paunti-unti. Nagpapasalamat ako sa Diyos na yun yung mga kasama ko, so very supportive sila pagdating sa mga kanyang pagkakataon. Ayun, the moment na yung reality na nag-sink in sa'yo, na
matagal ka pang makakauwi, which is masakit talaga sa pakiramdam. Alam mo yun ang mga nag-abroad na na matatagal na o kahit pangalawang balik, kasi marirealize mo yan ang pangalawang balik. First time mo kasi na umalis, excited ka pa, hindi mo pa maalam yan na kung ano yung dadatnan mo. Yung pangalawang beses na pagbalik mo doon sa, halimbawa, barko, nagbabarko ka, yung pangalawang beses mo na bumalik doon sa barko, alam mo na yung dadatnan mo, di ba? Nasa eroplano ko palang iniisip mo na yung trabaho. Normal yan, tol, kasi talagang ganyan, kailangan nga, di ba, paulit-ulit kong sinasabi, sa atin, mga kaibigan, kailangan may isang magsasakripisyo kung gusto natin. Ito yung buhay na pinili natin. Pinili na gusto nating makabili ng mga magagandang bagay para sa pamilya natin. Gusto natin ng mas magandang buhay na matatamasa nila. At gusto natin yung sabihin natin medyo finest things na may offer ng mundong ito. Kinakailangan natin konting sakripisyo. Napakasarap sa pakiramdam na nakapag-render ka ng tulong sa pamilya mo. Yun na lang din siguro yung magiging konsiderasyon mo para sa sarili mo upang pag-igihin at i-push through yung araw-araw habang malayo ka sa pamilya mo. Kasi malungkot talaga mag-abroad, tol. Baguhan ka man o matagal ka nang nag-abroad, talagang hindi natin makakailan na malungkot mag-abroad. Hindi mo malalaman yan hanggat hindi ka pa nakakapang ibang bansa. Yung cultural differences ng bansang pupuntahan mo, malalaman mo yung pagkakaiba kapag ka wala ka na sa atin. Kasi lalong-lalo na kung bumalik ka sa atin at bumalik ka sa bansang pagtatrabuhan mo, mararamdaman mo yung matinding pagbabago at makikita mo. May mga positive traits din naman na babanggitin ko sa inyo ngayon at may mga negative traits. Kagaya nga nung unang balik namin, ikukwento ko na sa inyo yung experience namin na hindi pa naman kami matagal dito, pero syempre yung muscle memory mo as a person na kumbaga patuloy mong ginagawa dito at parang naging routine na sa'yo, talagang magiging masasanay na yung katawan mo sa ganong klaseng movement. Then pumunta kami sa isang bangko upang mag-asikaso ng isang importanteng bagay para kay Tita Carol. Pumasok siya doon alas 11. Kalabas na siya siguro mga 3:30 in a Monday, di ba? Yung regular patay na araw na masasabi natin, Wednesday pala yun, tol. Yun yung dito pag pumasok sa bangko, sabi mo 15 minutes tapos ka na. Tapos yung yun yung negative na side ng Pinas na masasabi natin yung waiting time mas matagal since mas marami nga ang population natin at hindi masyadong kayang i-accommodate yung ganong karaming tao na para sa isang establishment talaga mahihirapan silang i-accommodate yun ng mabilis, di ba? Tapos yung pagtawid, public transportation, yun yung mga malalaking deciding factors. Pero ang isang bagay na nagustuhan ko sa Pinas at napagkumpara ko rito yung cost of living, tol. Grabe yung cost of living. Kung dito sa Australia, kino-convert namin yung Australian dollar into a peso bago kami bumili at nanghinayang kami, di ba? Pag uwi namin ng Pinas, kino-convert naman namin yung peso into Australian dollar, which is hindi kami nanghihinayang kasi ganito lang yan, ganito. What more naman yung saya na maidudulot natin, di ba? Yung kumbaga, magkakaroon ka na ng deciding factor na magkakaroon ng advantage para ma-enjoy mo yung bakasyon mo dahil doon sa exchange rate na yun na baliktad. Tsaka, pangalawa, yung variation ng pagkain. Ang sarap. Talaga. Hindi, tol. Hindi ako nagbibiro. Grabe yung variation ng pagkain sa atin, tol. Talaga, kita nyo, tol, medyo malaki yung dinagdag ng timbang ko mula nung nagbakasyon. Siguro parang 4 kilos sa atin dinagdag ng Isang tawag mo lang sa Jollibee o sa kahit anong fast food. Kung ayaw mo naman maraming kainan sa labas. Nandiyan yung mga parisan, andyan yung mga kwek-kwek, yung mga maruya, yung mga street food, mga fishball. Yan yung mga pagka pawi ng gutom. Meron pang andyan yung mga busog meal, andyan yung mga pauchin, di ba? Ang sarap. Kung ayaw mo naman, bumili ka sa tindahan ng pancit canton, lagyan mong itlog. Yung mga ganun na, which is hindi mo magagawa dito kasi napaka-expensive at kakaunti lang ang choices ng pagkain dito. Na kung gusto mong makatikim ng bagay na kinikrave mo, kinakailangan pag-aralan mo ito. Siyempre, pangalawa,
yung saya ng pamilya. Pangatlo na to, yung saya ng pamilya, yung close ties ng family bonding. Kasi nakita nyo naman kung paano binlog natin, di ba? Kung gaano kami ka-close as a family. Hindi lang sa, sa aming first degree family, hanggang sa mga tito, tita, mga pinsan, talagang mga close kami. Kaya parang may isip mo, nakakamiss talaga yung mga ganong klaseng bagay na maiisip mo na malungkot mang isipin, bibihira na lang talaga mangyari. Yun yung mga bagay na talagang pag nagiging anxious ako tol, na yung kung babalik ko yung nakaraan na yung mga panahon na masaya talaga nung kabataan, yung mga medyo nagiging nostalgic tayo, na parang wala kayong pinoproblema, di ba? Yung napaka-close nyo as a mga pipinsan, magkakapatid, na parang lilipas sa maghapon, nod kayong TV, tapos magbabanding lang kayo, computer games. As a grown-up, talagang as an OFW, mahirap nang gawin dahil sa time limitation at distance. Yan. Masakit mang isipin tol na na bihira na lang mangyari yun. Pero, i-take natin yung rare opportunity na yun para samantalahin natin yung pagkakataon na yun, seize the moment habang nandun tayo sa pinaka-eksaktong pagkakataon na yun, samantalahin natin. Kumbaga, yung absence natin habang wala tayo sa atin, puna natin doon sa mixing panahon na habang nandoon tayo, di ba? Yun yung mga bagay na na dapat hindi natin i-take for granted habang nasa bakasyon tayo. Kasi dati naman nung nasa barko ako, babakasyon ako 6 months o 7 months, pinakamaiksi 4 months. Parang maiisip ko na hindi na rin bitin kasi ang tagal na rin tsaka ubos na kumbaga paubos na yung yung baul natin Kumbaga parang okay na lang din bumalik. Kumbaga parang mga younger days natin nasa OFW ganon, easy lang na may mga konti kang maipundar na sige, pagka medyo paubos pa lang okay pa. Pagka nandun ka na sa pinaka thin red line ng danger zone, saka ka palang makakaisip bumalik, na which is yun yung mga medyo magiging parang motivation mo. Medyo talagang nakaramdam ako ng lungkot talaga, hindi ko maitatanggi yun kasi bitin talaga 3 weeks kami nga sa Pinas, kaya parang yung isip ko naiwan pa sa atin naiwan pa talaga sa atin tol, parang nasa bakasyon pa rin. Kumbaga nauna na yung katawan ko pumunta dito bago pa tayo maka-realize na nandito na tayo, isa ko palang nag-flight yung utak ko, ganun. Siguro talagang ganyan talaga ang buhay. Kagaya nga nung pinanood ko kanina talaga kay Diwata, yung maganda yung trending ngayon na nagpapares. Believe ako sa kanya, yung kanyang perception niya para sa kanyang buhay, na na-convert niya yung sarili niya. Siguro sabihin natin success to riches, pero ando na siya sa path na yun di ba? Kumbaga gawin natin yung inspiration para sa sarili natin, na kung hindi ka masaya sa sitwasyon na nasaan ka ngayon, di gumawa ka ng paraan upang mas mapabuti yung sitwasyon mo paunti-unti, di ba? Kumbaga yung kung meron kang isang goal na ine-aim para sa sarili mo, magnanakaw tayo ng line, focus ka lang dun sa goal na yun. Kumbaga nakatingin ka dyan, yan, nakatingin ako sa'yo, pero may mga nakaharang na maraming mga pader. Ang focus ko sa'yo lang, nakatingin lang ako sa'yo. Kahit anong mangyari, titibagin ko yung pader na yan para mapuntahan kita. Ganon, di ba? Parang yung mindset na yun, no matter what it takes, whatever happen, dapat maniwala ka sa sarili mo na mangyayari yun. Kasi at the end of the day, ikaw rin ang magdi-decide ng future mo. At kung meron ka mang frustration sa buhay at nag-push through ka sa abot na makakaya mo, kung hindi mo man makamit yun, at least wala kang doubt at wala kang regret sa sarili mo na hindi mo ginawa ang lahat. Since ginawa mo naman ang lahat, better luck next time, di ba? Ganun lang naman yun. Ito si Tito Tim Tom at medyo mahaba na to. Signing out! Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyala natin dito sa Down Under. Bye-bye! Thank you, Tol!